Kumusta, mga kaibigan? Ako ay isang lola na nasa edad 80 na. Noong kabataan ko, akala ko pagdating ng edad ko ngayon, alam ko na ang lahat ng bagay sa mundo, ngunit nananatili akong kulang at hindi pa rin sapat. Sa bawat taon ng buhay, lalo kong nararamdaman na walang tiyak na sagot sa buhay. Ang mga bagay na inakala kong hindi magbabago ay hindi pala totoo at may mga taong inakala kong mananatili sa aking tabi habang buhay ay lumisan din. Kadalasan, ang relasyon ng magulang at anak ay tinatawag na eternal bond, isang matibay at malalim na ugnayan na hindi mapuputol anuman ang mangyari sa mundo. Ngunit habang tumatanda ako at patuloy na nabubuhay, unti-unti kong natutuklasan na hindi rin ito isang ganap na katotohanan. Ang aking asawa ay isang napakabuting tao. Sa aming panahon, hindi katulad ngayon, marami ang bumabati ko sa isang lalaki na masyadong malambing, sinasabing hindi ito angkop sa isang lalaki. Ngunit siya, hindi niya pinansin iyon at palaging mainit ang pagtrato sa akin ang kanyang asawa. Nagkakilala kami ng aking asawa sa isang pabrika. Hindi dahil siya ang aking asawa, ngunit palagi siyang may magandang reputasyon sa mga kasamahan namin sa pabrika. Marami ang umaasa sa kanya sa pabrika dahil mahusay siyang makipag-ugnayan sa mga tao at manguna. Marami siyang katangian na dapat tularan. Ang aming anak ay isang mahalagang regalo na aming nakuha pagkatapos ng 3 taon ng kasal. Sa tuwing naiinip ako dahil hindi agad kami magkaroon ng anak, palaging ang aking asawa ang nagpapatahan sa akin. Siguro dahil sa sobrang pagpapahirap ko sa iyo, mahal. Pareho pa naman tayong bata, darating din ang anak sa tamang panahon. Hindi naman kami mayaman at pakiramdam ko ay nagkasala ako dahil nagkaroon kami ng anak at kailangan kong iwanan ang trabaho sa pabrika na nag-iiwan sa aking asawa na mag-isa ang bumuhay sa amin. Ngunit sinabihan niya akong dapat pa nga siyang lumuhod sa akin dahil sa pagbibigay ko sa kanya ng isang anak, ipinagtanggol niya ako. Wala kaming ipagmamalaki at wala kaming gaanong pag-aari, ngunit sa aking asawa, naramdaman ko ang seguridad. Ako, na panganay sa isang mahirap na pamilya at palaging nagdadala ng responsibilidad sa aking pamilya, ay labis na nagpapasalamat sa taong iyon na matapang na sinabi na siya ang bahala sa aming pamilya at dapat akong magtiwala sa kanya. Sa paglipas ng panahon, isinilang ang aming nag-iisa at mahalagang anak. Mahal, salamat, talagang nahirapan ka. Sa nanginginig na boses, unang nagpasalamat sa akin ang aking asawa at taos-puso siyang nanalangin na maging isang mahalagang nilalang ang aming anak na magpapaliwanag sa mundo. Ito ang pangalan na kami mismo ng aking asawa ang nagbigay pagkatapos ng ilang buwan ng pag-iisip. Lumaki ang bata ng malusog at malakas na napuno ng pagmamahal mula sa aking pamilya, sa pamilya ng aking asawa at sa lahat ng nakatatanda. Hindi lang 1 o 2 beses akong nakaramdam ng pagkasadlak dahil hindi ko siya nabigyan ng marangyang buhay. Ngunit ginawa namin ng aking asawa ang lahat ng aming makakaya upang wala siyang kakulangan at talagang nagsikap kami. Sigurado ako na hindi kami mapapahiya sa anumang magulang pagdating sa pagmamahal sa aming anak. Mahal, bakit palagi kang gabihin sa trabaho? Pagod na pagod ka, di ba? Hindi. Sa tuwing nakikita ko si Seyong, nakakalimutan ko ang pagod. Ang aking asawa ay nagtatrabaho ng walang tigil, nag-overtime at nagtatrabaho sa gabi. Isinasakripisyo ang kanyang ilang araw na pahinga. Kahit na gaano siya katibay, nag-aalala ako na baka sumobra siya sa pagtatrabaho. Kaya sa tuwing tinatanong ko kung bakit hindi niya bawasan ang kanyang trabaho, palagi niyang sinasabi na okay lang siya at mayroon pa siyang 30 taon. At dapat daw akong magtiwala sa kanya at ngumingiti siya ng puno ng kumpiyansa. Maliban sa pag-aalala na sana ay mas mayaman kami para hindi na siya masyadong nahihirapan, ito ang pinakamasayang panahon sa buong buhay ko. Kahawig siya ng aking ama na may matibay na pangangatawan kaya hindi siya nagkasakit kahit kailan at hindi rin nagrereklamo sa pagkain kaya mas malaki siya ng ilang buwan kaysa sa kanyang edad. Isang malusog na anak. Ang aking asawa, na itinuturing ang aking simpleng asawa na parang isang prinsesa, ay labis na nagmamahal sa akin. Pakiramdam ko, umaapaw ang kasiyahan sa aking puso na hindi ko pa naranasan, na tila hindi na ako dapat humiling pa ng iba. Sana ay nagpatuloy ang mga araw na ito. Isang gabi, matapos ang oras ng hapunan, hindi pa rin umuuwi ang aking asawa dahil sa overtime, gaya ng dati. Ngunit nakatanggap ako ng isang nagmamadaling tawag mula sa ospital.
At pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Mahal, mahal. Nang marinig ko ang balita tungkol sa aksidente sa pabrika, tumakbo ako agad sa emergency room ng malaking ospital sa malapit nang hindi man lang makapagsapatos ng maayos. Ang aking asawa ay wala ng malay. Nang makita ko ang kanyang pulso na duguan at halos maputol, doon ko lang nalaman na ganoon pala kasakit ang puso ng isang tao. Labis kong hiniling na sana ako na lang ang nahihiga doon, walang malay at hindi siya. Hindi ko man lang nasulyapan ang aking asawa na wala pa ring malay. Habang nagmamadali siyang ipinapasok sa operating room, niyakap ko ang aking dibdib na parang mapuputol sa sakit at nanalangin ako ng taimtim, ngunit hindi na muling nagkamalay ang aking asawa. Ay, iniwan mo ang isang anak, paano ka nakakapikit? Sana ako na lang ang kinuha mo. Hindi. Pakiramdam ko ay may pasa ang aking puso, ngunit hindi ko rin naman pwedeng basta na lang sumuko. Kung ako lang mag-isa, gusto ko na sanang sumunod sa aking asawa, ngunit naiwan ang aming mahalagang anak na siyang huling iniwan niya sa mundo. Nilulun ko ang aking mga luha at nangako ako sa aking asawa na kahit gaano pa ako mahirapan, kahit kailangan kong putulin ang aking sariling buto, palalakihin ko ang kanyang anak ng maayos. Sa murang edad, nawala ang aking asawa at naiwan kaming mag-ina na may isang taong gulang na anak. Nag-aalala ang mga matatanda at sinubukan nilang tulungan kami, ngunit alam ko rin na mahirap ang kanilang buhay. Sa ganitong kalungkutan, kailangan kong maging matatag upang hindi magutom ang aking anak. Kahit na wala silang gaanong pera, labis kaming nagpapasalamat sa kanilang pagtulong sa pag-aalaga sa aming apo. Hindi lang namin kayang maging maluwag sa buhay dahil sa aming pinansyal na sitwasyon, kundi dahil din sa patuloy naming pagdadalamhati sa pagkawala ng aking asawa. Mas gusto kong lubusang magtrabaho sa pabrika. Kailangan kong uminom ng kalahating bote ng alak na hindi ko naman iniinom dati upang makatulog ng ilang oras. Siyempre, wala akong oras upang mapanood ang paglaki ng aking anak. Ilang araw sa isang linggo, inaalagaan ang aking anak sa bahay ng aking pamilya at sa pamilya ng aking asawa. Sa isang araw na pahinga lang sa isang linggo, sinubukan kong makasama ang aking anak. Nagpatuloy ang ganitong buhay hanggang sa mag-kindergarten ang aking anak. Natural lang na mas malapit ang bata sa kanyang mga lolo't lola kaysa sa akin na halos isang araw lang sa isang linggo nakikita dahil sa trabaho. Kahit na kung masaya ang bata, masaya rin siyang tatakbo sa akin at yayakap sa akin na sinasabing nanay. Ngunit kung medyo mayroon siyang nararamdamang hindi maganda, tatalikod siya sa akin at yayakap lang sa kanyang lola o lolo. Pakiramdam ko ay nagtatampo ang maliit na bata, hindi lang pera, kundi dahil sa maagang pagkawala ng kanyang ama, nag-aalala ako na baka hindi na siya maging malapit sa akin, ang kanyang nanay. Kaya, ang pera na natanggap namin sa pagkamatay ng aking asawa, na pinanghahawakan ko lamang at hindi ko magamit dahil nanginginig ang aking kamay, ay pinagsama ko sa aking mga kinita at nagbukas ako ng isang maliit na tindahan sa malapit na palengke. Mahalaga na mayroon akong sariling negosyo, ngunit higit pa rito, umaasa ako na mas marami akong oras na makakasama ang aking anak sa tindahan, hindi katulad ng trabaho sa pabrika. Kung mapalaki ko lang si Seyong ng maayos, hindi na mahalaga ang paghihirap ko. Gayunpaman, hindi madali ang mag-isa na magnegosyo at magpalaki ng anak. Marami ring lalaki na walang galang, na inakala na madali lang ang isang batang biyuda at sinubukan akong ligawan ng walang respeto. Upang harapin ang mga ganitong tao, kailangan ko ring magbago. Sa tuwing kinakaharap ko ang mga taong nanghahamak sa isang batang biyuda, nagiging isang matigas na negosyante din ako. Siyempre, ang aking anak ay lumaki na sa pangangalaga ng kanyang lola. Ngunit dahil siya ang nag-iisang anak na iniwan ng aking asawa na namatay ng maaga, gaano kaya siya pinapansin ng kanyang matatandang lolo't lola? Kaya, naiintindihan ko ang kanilang hangarin na ibigay ang lahat ng gusto ng kanilang apo. Ngunit sa huli, naging masamang impluwensya ito sa pagpapalaki ng bata. Ang bata, na dati nang mas malapit sa kanyang lolo't lola kaysa sa kanyang nanay, ay naging mas lumikha ng gulo sa mga matatanda na hindi kailanman nagagalit sa kanya at tinatanggap ang lahat ng kanyang ginagawa. Minsan, nakita ko ang aking anak na galit na ibinato ang kanyang kubyertos sa harap ng kanyang lola dahil walang sausage na paborito niya at labis akong nagalit. Ay, bata pa kasi, kaya hindi niya pa alam. Nanay, alam na niya ang lahat ngayon. Hindi niyo po dapat siya palaging ipagtanggol.
Sinubukan kong pagalingin siya sa huli, ngunit hindi rin iyon madali. Alam na alam ng bata na kung magkakaproblema siya sa kanyang nanay, magtatago siya sa likod ng kanyang mga lolo't lola at sila ay palaging magtatanggol sa kanya. Alam niya kung paano samantalahin iyon. Kahit na noong elementarya pa siya, kung minsan ay tatawagin ko siya upang makita ang kanyang mukha at kahit labag sa kanyang kalooban, pumupunta siya sa tindahan. Ngunit pagdating ng high school, hindi na siya gumawa ng ganoong bagay. Minsan, lumabas ako upang kumuha ng paninda at nakita ko ang aking anak kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa sobrang tuwa ko, kumaway ako, ngunit nakita ko ang pagkailang ng aking anak. Sa takot na may makakita, ako na ang unang umiwas ng tingin. Ang mga kaibigan ng aking anak ay hindi maayos ang pananamit at mukhang may masamang ugali. Nang gabing nakita ko ang aking anak na nagmamadaling umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagtatago sa takot na baka ako ay magpapakita, umiyak ako ng lihim sa aking kwarto. Hindi naman ako nakasuot ng maayos at abala ako sa trabaho, kaya marahil ay nag-alala siya sa akin. Sa panahon ng pagdadalaga, baka masaktan siya kung makita siya ng kanyang mga kaibigan na may ganoong nanay. Pinakalma ko ang aking sarili ng paulit-ulit, ngunit hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha dahil sa lungkot at hindi ko maiwasang maisip muli ang aking asawa. Hindi katulad ng aking asawa na likas na mabait at maalalahanin, hindi naging ganoon ang ugali ng aming anak. Hindi lang sa akin na sadyang gumanap ng masamang papel bilang nanay, kundi pati na rin sa kanyang mga lolo't lola na nagbigay ng pagmamahal sa kanya, hindi siya naging malambing o malapit. Malaki ang pagkakahawig niya sa aking asawa sa pisikal na anyo, ngunit ang kanyang ugali ay lubos na iba sa aking asawa. Sinasabi na ang mga ordinaryong bata ay madaling mawala sa landas sa panahon ng pagdadalaga. At dahil wala siyang ama na magpapatatag sa kanya sa bahay at ako naman ay abala sa trabaho at hindi ko siya nabigyan ng sapat na atensyon tulad ng ibang ina, kailangan kong maging mas maingat sa pagtrato sa kanya araw-araw. Wala siyang interes sa pag-aaral. Nakikisama lang siya sa mga masasamang kaibigan. At minsan, kailangan ko pang pumunta sa paaralan dahil sa kanya, dahil tumatakas siya sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan kahit hindi pa oras ng pag-uwi. Paano mo nagawa ang ganito sa akin, nanay, at binigo mo ako? Marami ba akong hiningi sa iyo? Huwag ka lang gumawa ng masama at lumaki ka ng maayos. Wala na akong ibang hinahangad. Sino ang nagpapanatili sa akin na mabuhay? Bakit ako? Sino ang nagsabi na magtrabaho ka at magdusa? Nang sa kawalan ng pag-asa ay sinaway ko ang aking anak, nakita ko siyang nagrebelde at nagalit sa akin. Labis akong nawalan ng pag-asa. Hindi kaya dahil abala ako sa paghahanap buhay, napabayaan ko ang edukasyon ng aking anak? Paulit-ulit kong sinisisi ang aking sarili. Sa pag-iisip na hindi ko mapapayapa ang aking asawa sa kabilang buhay kung hindi ko siya mapapalaki ng maayos at hindi ko makakaharap ang aking asawa, nagsikap ako ng husto at naging mas matigas. Nang makapagtapos siya ng high school, sa huli, hindi siya nakapasa sa anumang universidad at bumagsak sa lahat ng ito. Pinilit ko siyang mag-enroll sa isang review center, sinasaktan siya sa likod at pinilit siyang mag-aral. Wala siyang gusto. At wala rin siyang balak na magtrabaho at kumita ng pera. Naisip ko na hindi ko na pwedeng hayaan ang kanyang mga lolo't lola na ngayon ay matanda na at hindi na kayang kontrolin ang kanilang apo na patuloy na maghirap. Sa wakas, pagkatapos ng review, nakapag-enroll ako sa isang vocational school. Ayaw niyang mag-aral ng husto, ngunit nang makapag-aral siya sa vocational school, mukhang nasisiyahan siya sa buhay kolehiyo. Kahit hindi naman siya masipag, maayos siyang pumapasok sa paaralan, kaya medyo nakahinga ako ng maluwag. Sinusuportahan ko rin siya sa kanyang mga gastos sa backpack travel, at dahil sinasabi ngayon na hindi ka igagalang kung hindi ka marunong mag-foreign language, ipinadala ko pa siya sa isang language school abroad. Ngayon, nasa edad na siya upang magsimula na ng kanyang sariling buhay, ngunit hindi pa rin siya nagtatrabaho ng part-time. Ngunit sa pag-iisip na habang buhay siyang magtatrabaho sa ilalim ng iba kapag nagtrabaho na siya, sinubukan kong ibigay ang lahat ng aking makakaya. Hindi ko ito sinasabi para purihin ako, ngunit buong pagmamalaki kong masasabi na hindi ako nagkulang sa pagsuporta sa aking anak, higit pa sa ginagawa ng mga magulang na parehong may kakayahan.
Kahit na ang aking anak ay hindi nasiyahan sa aking pagiging abala at hindi pa man lang ako nabibilhan ng isang damit mula sa palengke, alam ko na hindi siya likas na mabait at magalang tulad ng aking asawa, kaya hindi ko na lang ininda. Hindi ba may mga bahagi rin na nasaktan ng aking anak nang hindi ko alam dahil pinalaki ko siya sa pagiging matigas na negosyante? Pinakalma ko ang aking sarili na huwag kong pagdudahan ang aking anak bilang magulang. Gayunpaman, nang sinabi niya na nakahanap siya ng trabaho halos kaagad pagkatapos niyang magtapos ng vocational school, marahil ay dahil sa kanyang mga koneksyon, doon talaga ako nakahinga ng maluwag. Bagamat isang maliit na kumpanya lang at hindi naman ganoon kataas ang sahod, para sa akin na isang nanay na palaging nag-aalala kung kaya niyang buhayin ang sarili niya, ito ay isang bagay na dapat kong ipagpasalamat. Upang hindi siya mawala ng kumpiyansa, pinasuot ko pa siya ng mamahaling custom-made suit at labis akong nagpapasalamat sa pagpapadala sa kanya sa kanyang unang araw sa trabaho. Aba, bakit ganoon kamahal ang ipinagawa mo? Alam kong sinasabi lang niya iyon dahil hindi niya pinapansin ang mga murang gamit. Ngunit, nang makita ko siyang nakasuot ng ganoon kaayos at pumunta sa kumpanya, naisip ko na nagawa ko na ang lahat ng aking responsibilidad. Hindi ko masasabi na walang problema habang pinapalaki ko siya, ngunit sana ay hindi ako mapapahiya sa aking asawa kapag nagkita kami sa kabilang buhay. Ganoon ang naisip ko. Sa loob ng matagal na panahon, talagang namuhay ako ng matigas sa pag-iisip na kailangan kong palakihin ang isang ito ng maayos. Kahit na naging isang abalangginang ako dahil sa pagiging matigas sa pagtitipid, siya lang ang iniisip ko. Ngunit siguro dahil sa pagsisikap ko ng husto, kahit na halos masira ang aking katawan, nagkaroon din ako ng kaunting pinansyal na kaluwagan. Dahil sa aking pagiging abala, marahil ay akala ng aking anak na nabubuhay ako sa kaunting kita mula sa tindahan. Ngunit naisip ko na kapag ikinasal na siya, magkakaroon na ako ng kalayaan na magsaya sa aking natitirang buhay. Kaya pala, naisip ko ang mga batang kumakain sa pamamagitan ng food cart malapit sa aming tindahan. Sila ang mga bata sa kalapit na pasilidad at karamihan sa kanila ay ipinagkatiwala sa pasilidad dahil sa sitwasyon ng kanilang mga magulang o kaya ay wala na silang magulang. Nang makita ko ang mga batang iyon, hindi ko maiwasang maisip muli ang aking anak. Hindi paano, may nanay pa rin ang aking anak, kaya kahit papaano ay nagawa kong palakihin siya ng maayos. Ngunit nang maisip ko kung gaano karaming sakit ang mararanasan ng mga batang iyon sa malupit na mundo na ito ng walang magulang, masakit ang aking puso kahit na hindi ko sila anak. Sa ngayon, abala ako sa paghahanap buhay at pagpapalaki sa aking anak, kaya pinilit kong hindi pansinin ang mga batang iyon. Ngunit ngayon, naramdaman ko na gusto ko ring tumulong sa mga batang nasa mahirap na kalagayan at gumawa ng mabuti. Sa simula ay mahirap, ngunit nang lumabas ako upang makilala ang mga bata ng ilang beses, natural kong nakilala ang kanilang mga mukha at pangalan, kaya natural akong nagkaroon ng interes sa kung ano ang gusto nila at kung ano ang kailangan nila. Sa simula, nahihiya sila, ngunit nang lapitan ko sila na may dalang regalo tulad ng mga paborito nilang libro ng kwento o mga pangkulay, nahihiya sila ngunit nagpapakita ng tunay na pasasalamat. Napakaganda at napaka-cute nila. Naisip ko na hindi ko dapat isipin ang ganito, ngunit naisip ko na kahit na binigyan ko ang aking anak ng mamahaling damit o gastos sa paglalakbay na hinihiling niya, hindi ko naman nakakuha ng ganoong tunay na pasasalamat tulad ng sa mga batang ito. Naisip ko kung gaano kabait at malinis ang mga batang ito at natural na nagkaroon ako ng pagmamahal sa kanila. Kamakailan, pagkatapos niyang makuha ang kanyang unang sahod, masaya siyang nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan tuwing weekend. Ngunit siguro nag-alala siya na wala siyang ginagawa sa kanyang mga lolo't lola na nagpalaki sa kanya o sa akin, ang kanyang nanay, kaya sinabi niya na kumain daw kami. Alam kong ginastos na niya ang lahat ng kanyang unang sahod nang hindi ko na kailangang tingnan. Kaya, sa susunod na buwan, sinabihan ko siya na bumili ng kahit isang gamit para sa kanyang lola at lolo at sa huli, ako ang nagbayad sa kanyang pagkain sa isang mamahaling Korean restaurant. Kahit na masaya ako na lumaki na siya at kaya na niyang buhayin ang sarili niya, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga nang maisip ko siya na wala pa ring sapat na pag-iisip. Sa pagkawala ng aking asawa at pagpapalaki sa aking anak sa hirap, marami akong pagkadismaya at wala akong mapagpwestuhan ng aking pagmamahal. Ang mga bata na aking sinusuportahan ang nagpuno sa aking puso.
Bagamat sponsor ang tawag, hindi naman ako nagbigay ng malalaking bagay sa mga batang iyon. Nagbigay lang ako ng ilang mahahalagang bagay para sa mga bata sa kanilang edad at naging kausap nila. Ngunit nang makita ko ang mga bata na masaya na makita ako, isang lola na walang gaanong maipagmamalaki, naramdaman ko ang malaking kaginhawaan sa aking puso. Sa totoo lang, sa panahong iyon, mas marami akong nakuha na ginhawa sa mga batang iyon kaysa sa aking sariling anak. Kaya, paano ko naman kayang iwanan ang mga batang iyon? Nagulat ako nang bigla na lang sinabi ng aking anak. Halos inaanunsyo lang na magpapakasal na siya. Ilang sandali pagkatapos siyang magsimula ng trabaho. Sinabi niya na mahigit 2 taon na silang magkasama, ngunit hindi niya man lang nabanggit sa akin na mayroon siyang kasintahan. Alam ko na hindi naman siya ang tipo ng anak na magsasabi ng lahat ng detalye sa akin, isang nanay na hindi naman kami masyadong malapit. Ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Mukhang tapos na nilang pag-usapan ang lahat sa kanilang sarili. At mabilis silang nagplano ng kasal. Wala pang 1 linggo mula nang sabihin niya ang tungkol sa kasal, dinala niya sa akin ang babaeng magiging manugang ko. Alam kong darating ang araw na ito, ngunit nagulat ako sa bilis ng pangyayari. Ngunit, sige, kung makakahanap siya ng mabuting asawa at magtatatag ng sarili niyang pamilya, mas magiging responsable siya. Sinubukan kong isipin ng mabuti. Ang babaeng magiging manugang ko ay hindi naman naging ganoon kabait sa akin sa simula. Sinasabi ngayon na mas nakakatakot ang manugang kaysa sa biyenan at narinig ko na rin sa mga kaibigan ko na naunang ikinasal ang kanilang mga anak na dapat daw kong isipin na hindi na siya ang aking anak, kundi asawa ng aking manugang upang hindi ako masaktan. Nanay, narinig ko po na nahirapan po kayo sa trabaho sa palengke dahil sa pagpapalaki ng aming anak. Ngayon po, matanda na po kayo. Bakit hindi po kayo lumipat ng pwesto sa tindahan at magtrabaho ng mas komportable? Mahusay siyang magsalita, ngunit malinaw na itinuturing niya akong isang kahiyahiyang biyenan na nagtatrabaho sa palengke. Mas mabuti raw na lumipat ako sa isang komportableng pwesto, ngunit hindi ko maiwasang mapabuntong hininga dahil hindi ko rin makikita ang kanyang pamilya. Walang naipakita na opinyon ko sa buong paghahanda ng kasal. Siyempre, hindi ko rin naman ipinilit ang aking sarili. Paulit-ulit na nangyari na nag-uusap sila ng kanyang pamilya at ako ay inaanunsyo lang. Ang aking nanay ay isang VIP sa department store, kaya magaling siyang mamili. Nanay, wala po kayong dapat alalahanin. Alam ko na ito ay isang malinaw na paghamak na nagkukubli sa pag-aalala, ngunit hindi ko iyon binigyan ng pansin. Hindi naman ako matutuwa sa ganoong pag-uugali. Ngunit bukod sa manugang, ang aking sariling anak ay hindi ako itinuturing na mahalaga, kaya ano pa ang magagawa ko sa ibang pamilya? Kung hindi niya gusto ang pag-uugali ko, dapat sana ay siya na ang unang nagsabi. Kaya, sa huli, ang mag-asawa ay pareho lang. Sa ngayon, nagawa ko na ang aking tungkulin sa pagpapalaki sa kanya, kaya nagpasya akong mabuhay ng hiwalay nang walang malaking pag-asa sa isa't isa. Hindi naman niya hiniling na wala akong inaasahan. Ang kanyang biyenan na isang VIP sa department store ay inakala kong magbibigay ng pondo para sa kasal. Ngunit bigla na lang akong sinabihan na may nakita silang apartment malapit sa kanilang opisina at humingi sila ng bahay para sa bagong kasal na parang may karapatan ng walang kurap. Sa totoo lang, nagulat ako. Nanay, dapat magpahinga ka na rin. Kung aalisin mo ang tindahan, gaano lang naman ang kikitain mo. Pero mas mabuti iyon kaysa sa wala. Kung aalisin ko ang tindahan, ano ang kakainin ko sa hinaharap? Kailangan ko ring maghanda para sa pagtanda ko. Nang mabanggit ang tungkol sa paghahanda para sa pagtanda, pareho silang naging seryoso. Naisip ko na kahit na hindi nila ako aalagaan, hindi ko maiwasang masaktan sa kanilang pag-iisip. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Hanggang sa huling sandali ng aking buhay, kailangan kong hawakan ng mahigpit ang lahat ng aking pag-aari. Ngayon, kung kukuha ka lang ng mga kailangan mo, wala nang magulang. Hindi mo ba narinig ang kwento tungkol kay Ginang Kim na may tindahan ng rice cake na umutang pa at binigyan ng apartment ang kanyang anak, tapos ngayon hindi na siya dinadalaw ng kanyang mga anak? Kahit na anak, hindi mo dapat ibigay ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling binanggit ang isyu ng pondo para sa kasal ng aking anak, ang aking mga kaibigan ay nagsimulang magbigay ng payo na parang anak ako na kailangan kong alagaan ang aking sarili.
Ayaw kong isipin ang pinakamasamang sitwasyon, ngunit marami na rin akong nakita na mga magulang na pinagtaksilan ng kanilang mga anak at nahirapan sa pagtanda. Hindi ko rin naman sinabi sa aking anak na sinusuportahan ko ang mga bata at hindi ko rin binanggit na mas maayos na ang aming buhay ngayon kaysa dati. Mayroon din namang dahilan kung bakit, kung ganoon, mukhang hindi ko rin naman kilala ang aking anak. Kung umaapaw ang pera, gusto ko ring ibigay ang lahat. Ngunit hindi ganoon ang realidad. Hindi naman ako gumastos ng pera sa ibang bagay. Nagsikap ako na magtipid sa aking pagkain at damit at inakala kong wala kang kakulangan. Kahit na hindi ko gusto ang kanyang mukha na puno ng reklamo sa aking sinabi na sana ay makaramdam siya ng konting konsensya, kailangan kong sabihin ang aking saloobin. Hindi naman ako nagkulang sa pagtulong. Sa mga bata, sinabi ko na pera iyon mula sa utang na may collateral ang tindahan at dahil 30 taon akong nagnegosyo, kailangan kong maging malinaw sa pera. Kinuha ko pa ang tamang promissory note. Ikaw lang ang anak ko, kaya sa huli, sa iyo rin naman mapupunta. Papel lang ito. Ganoon ko sinabi at kinuha ang promissory note mula sa kanya na hindi niya gusto habang sinisiraan ang loob niya sa pagkuha ng pera para sa kanyang bahay. Ganoon ang aming kasal. Nagpakasal ang aking anak na puno ng sama ng loob. Pagkatapos ng kasal, bihira siyang makipag-ugnayan sa akin at sa aking manugang. Ang kanyang manugang na isang mahalagang anak mula sa ibang pamilya ay hindi ko napakialam, ngunit ang aking anak na patuloy na bumibisita sa tindahan at humihingi ng pera para sa bahay ay hindi man lang tumatawag. Sa halip na ipakita ang kanyang mukha, hindi siya tumawag. Naramdaman ko na parang hindi na siya ang anak ko pagkatapos niyang magpakasal. Sino ang sisisihin ko? Hindi ko siya napalaki ng maayos. Kahit na ganoon, pakiramdam ko ay nasayang ang aking mga nakaraang taon. Kaya, lalo akong nagkaroon ng pagmamahal sa mga batang sinusuportahan ko. Ang nagsimula sa ilang bata ay unti-unting dumami at halos araw-araw na akong nakikipagkita sa kanila. Dahil ikinasal na ang aking anak, dinagdagan ko ang aking pagsuporta sa mga bata at dinagdagan din ang oras na nakakasama ko sila. Nagsimula rin akong patakbuhin ang tindahan ng mas maluwag kaysa dati, ngunit madalas pa rin akong nakakaramdam ng pagod. Sa simula, inakala ko lang na tumatanda na ako, ngunit nang magulat ang isang kaibigan sa aking kwento, pumunta ako sa ospital. Sa edad natin, hindi natin dapat baliwalain ang anumang senyales. Malaking problema iyan. Nang makapunta ako sa ospital na may pag-asa na hindi iyon malaking problema, nakuha ko ang diagnosis na cancer at wala na akong narinig na kahit ano. Kahit medyo pagod ako, hindi ko naramdaman na masakit ang kahit saan, kaya cancer pala. Ngayon lang ako nagsimulang maging matulungin at mamuhay ng maayos. Tapos ngayon, ano ang mangyayari kung malaman ng mga bata na may cancer ako at magugulat sila? Ano ang sasabihin ko sa aking anak? Habang naguguluhan ang aking isip, napansin ko na inuna ko ang pag-aalala sa mga bata kaysa sa aking anak. Hindi maganda ang prognosis. Malaki ang tumor at sinabi na napakadelikado ng operasyon para sa aking edad, ngunit hindi ko rin naman pwedeng hindi operahan. Dahil sa laki ng tumor, may posibilidad din na kumalat ito sa ibang bahagi ng katawan. Sa paliwanag ng mga doktor na sa pinakamasamang sitwasyon, posible akong mamatay habang iniopera, hindi ko maiwasang mahigpit na hawakan ang aking 2 kamay na pinagpapawisan. Matagal akong nanatiling tulala sa pasilyo ng ospital. Ngunit naisip ko na kailangan ko pa ring sabihin sa aking anak. Marami akong sama ng loob sa kanya, ngunit siya ang nag-iisang anak ko. Bakit? Abala ka ba? Kung wala kang gagawin, sasabihin ko sa iyo, sa iyong ako ang gagawa. Matagal ko nang hindi naririnig ang boses ng aking anak. Sa takot na baka putulin niya agad ang tawag, lumabas ang mga salitang nag-aalangan ako. Mukhang nagulat ang aking anak at matagal na hindi nakapagsalita, ngunit sa huli ay nagsalita siya. Sigurado ka ba? Ano ang sabi ng ospital? Habang sinasabi ko sa aking anak ang mga salitang narinig ko mula sa doktor, unti-unti kong naramdaman na ako ay isang pasyente na may sakit na mamamatay. At nang maisip ko iyon, gusto kong makita ang mukha ng aking anak na bihirang makita pagkatapos ng kasal. Anak, gusto mo bang bumisita sa nanay? Hindi agad nakasagot ang aking anak. Sinabi niya na marami siyang trabaho at mag-overtime din siya ngayon at dadaan daw siya kung may oras. Pagkatapos, mabilis niyang ibinaba ang telepono.
at matagal ko pang hinawakan ang telepono. Sige, bagamat nagkaroon kami ng problema, anak ko pa rin siya. Gaano kaya siya nagulat? Sa takot na mag-isa sa ospital, nakaramdam ako ng kalungkutan, ngunit gusto kong magtiwala sa aking anak hanggang sa huli. Hindi pa ako pwedeng operahan ngayon, kaya kailangan kong mag-admit sa ospital at subukan ng gamot. Nag-admit ako sa isang ward na may maraming pasyente dahil ayoko nang gumastos ng pera. Ngunit nang makasama ko ang maraming tao, mas nawala ang aking pag-aalala. Ang mga bata na aking sinusuportahan ang unang bumisita sa akin bago pa man ang aking anak. Ma'am, wag po kayong magkakasakit. Ang mga batang iyon na mahigpit na humahawak sa aking lukot na kamay at nagpapaluha ng malalaking patak ng luha mula sa kanilang malalaking mata ay labis na nakakaawa at nakakapagbigay ng ginhawa. Doon ko lang nalaman na labis kong hinahangad ang pagkakaroon ng isang taong tunay na nag-aalala sa aking sakit. Pagkatapos ng araw na iyon, ang mga bata ay nagpapares-pares at bumibisita sa akin araw-araw. Dahil nasa ospital, sinabihan ko sila na huwag maging maingay. Ngunit pagkatapos ng unang pagdalaw nila kung saan sila umiyak, naging tahimik at maingat na sila sa kanilang pag-uusap. Pati ang mga pasyente sa paligid ay naghihintay sa pagdalaw ng mga bata. Sa tuwing pumapasok at lumalabas sila sa kwarto, palagi silang magalang na bumabati at binibigyan pa sila ng merienda. Ay, napakabait at napakaganda nila. Mahusay silang pinalaki. Kung gaano katindi ang pagmamahal na ibinigay mo sa kanila, ganoon sila kaayos. Talagang napakabait mo. Kesa sa makarinig ng ganoong nakakahiyang papuri, masarap pakinggan ang papuri na mabait at magalang ang aming mga anak. Hindi lang pakiramdam, kundi pakiramdam ko. Pagkatapos ng pagdalaw ng mga bata, nagiging masigla ang atmosfera sa kwarto. Sa panahon na ang mga batang ito na walang dugong kaugnayan sa akin, ang naging lakas ko, ang aking anak, na akala ko ay dugo ko, na pinaghirapan kong palakihin at bigyan ng walang kakulangan, ay hindi man lang nagpakita. Ngunit sa tuwing naiisip ko na mas masahol pa siya kaysa sa mga estranghero, hindi ko maiwasang makaramdam ng puot sa aking anak. Gayunpaman, siya ang aking anak at kung sakaling hindi ako makakabangon sa sakit na ito, siya pa rin ang aking aalalahanin. Mayroon din namang problema sa mga ari-arian at bukod pa sa lahat ng ito, bilang isang anak, sinaktan niya ang kanyang nanay. Sa aking paghihirap at sa pag-iisip na malapit na akong mamatay, hindi ko maiwasang maisip na makita siya. Ilang buwan na ang lumipas mula nang ipaalam ko ang aking sakit. Nang mapansin ko na hindi siya masaya sa aking sakit, ako rin ay nasaktan at hindi ko siya agad natawagan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pag-iisip, tinawagan ko ang aking anak. Hindi agad siya nakontak at pagkatapos ng ilang araw, doon ko lang narinig ang boses ng aking anak. Alam kong abala ka, ngunit kung sakaling may mangyari sa akin, magsisisi ako kung hindi kita nakita. Hindi na ako magtatagal. Maaari bang bumisita ka kasama ang iyong asawa at ipakita ang iyong mukha? Sa hirap ng pagkontak sa kanya, bumuntong hininga ang aking anak. Bakit ganoon ka kawalang pakialam? Bakit mo pinipilit ang isang abalang tao na pumunta dito? Anong magbabago kung pupunta ako? At saka, kahit gaano ka pa nasaktan sa akin. Nanay, may sakit ka. At ilang buwan na iyan, paano mo hindi man lang maipakita ang iyong mukha? Hindi ganoon ang ginagawa ng mga estranghero. Hindi ko naman ginawa ang ganoong pagkakamali para tratuhin mo ako ng ganito. Kung ganoon, ano ang nagawa mo? Habang buhay kang nagtitinda sa palengke at pinapahiya ang iyong anak. Tapos ngayon, isang nanay na walang pera at hindi makatulong sa kanyang anak ang patuloy na nagpapahirap sa tao. Alam kong walang galang sa akin ang taong iyon, ngunit nang marinig ko ang kanyang masamang salita na, hindi ko man lang siya pinaniwalaan. Ang aking buhay, ang aking mahalagang buhay ay inialay ko sa pagpapalaki sa kanya at ano ang ginawa ko sa kanya. Kahit nagugutom ako at walang damit, ibinigay ko sa kanya ang pinakamabuting maibibigay ko. Ano ang nagawa ko dito, nanay? Alam mo, hindi ka ba isang anak? Hindi ka ba isang tao? Alam mo kung gaano ako nahirapan para palakihin ka, nanay, tapos paano mo ako tinatrato ng ganito kalupit? Kaya nga, wala tayong ibang pagpipilian kundi magkasamaan ng loob. Bakit mo pa ako pinapupunta? Kung talagang gusto mo akong makita, makipag-ugnayan ka lang kung malapit ka ng mamatay. Nang marinig ko ang mga salitang nagpapakita ng kawalang galang, hindi na ako makapagsalita.
Ibinaba ko ang telepono, nananigas ang kamay at bumuntong hininga ako ng malakas sa sobrang galit. Kahit ang mga hayop ay hindi gagawa ng ganoon sa kanilang sariling dugo. Kahit gaano pa ako kakulang na magulang, kung ang isang tao ay may pinakamababang pag-iisip at moralidad, paano niya kayang sabihin na makipag-ugnayan lang kung malapit na siyang mamatay? Paano mo ito matatawag na anak? Ang isang magulang ba ay dapat lang magtiis sa kanyang anak kahit na iniiwan siya ng kanyang anak at hinihintay ang kanyang pagkamatay? Kung ganoon ang buhay ko, sino ang magbabayad sa aking buhay na inialay ko sa pagiging isang magulang sa isang taong ganoon? Nakakapagod na at sumusuko na ako sa pagiging isang nanay na walang lakas, na nagbigay ng lahat ng maibibigay ko sa aking anak, ngunit hindi man lang makatayo ng tuwid. Ang aking anak ay naglagay ng kutsilyo sa puso ng kanyang nanay. Paano ko naman kayang magtiis ng hindi mabaliw? Walang tigil akong tumawag sa aking anak. Plano kong tawagan siya ng 10 hanggang 20 beses hanggang sasagutin niya. Ay, ang anak na mas masahol pa sa aso. Pinanganak ko pala ang isang nilalang na mas masahol pa sa hayop. Hindi ka ba isang anak? Hindi ka ba isang tao? Paano mo matratrato ang isang nanay na nagbigay sa iyo ng kaunting dignidad bilang tao nang mas masahol pa sa hayop? Sigurado ka ba na hindi ka magsisisi sa paggawa mo nito? Ay, ano na naman? Akala mo ba magmamakaawa ako at magsisisi? Dapat ako ang humingi ng tawad. Hindi ko man lang nabigyan ng bahay ang aking nag-iisang anak, kaya hindi ko maipakita ang mukha ko sa kanyang pamilya. Nagsisisi ba ako? Anong pagkakamali ang ginawa ko para magsisi ako? Sige, ituturing ko na lang na patay ang isang anak na walang kwenta. Ikaw, simula ngayon, ituring mo na lang na wala kang nanay at patuloy kang mabuhay. Pagkatapos kong ipahayag ang aking matatag na desisyon na putulin ang ugnayan ng magulang at anak sa isang taong tumatali sa huling pagkakataon, ibinaba ko ang telepono. Kinabukasan, lumabas ang isang malaking balita sa pahayagan na may pinakamalaking subscriber sa aming lugar. Ang kabutihan ng ginang sa palengke na naging nanay ng mga batang ulila. Sa malaking larawan, malinaw na nakikita ako na nakasuot ng damit ng pasyente sa kwarto ng ospital, yakap ang mga batang sinusuportahan ko, at ngumiti habang tumatanggap ng plake ng pasasalamat. Ang isang kaibigan na nagboluntaryo sa lugar kung saan naroon ang mga batang sinusuportahan ko ay nagkataong isang lokal na mamamahayag. Inirerekomenda niya raw ako para sa plake ng pasasalamat na ibinibigay sa mga taong gumagawa ng mabuti na may kaugnayan sa komunidad at pagsuporta. Noong una, tumanggi ako sa imbitasyon na lumahok sa event, ngunit sinabi nila na gusto nila akong bigyan ng plake dahil hindi ako tumitigil sa paggawa ng mabuti kahit sa mahirap na sitwasyon. Kaya, ilang araw na ang lumipas nang matanggap ko ang plake na may halo-halong kahihiyan at saya. Sa balita, ipinahayag ko na masaya ako at nagpapasalamat dahil sa mga batang sinusuportahan ko, nakakuha ako ng mas maraming ginhawa kaysa sa aking ibinigay sa kanila. Ipinahayag ko rin sa lahat na nang magsimula ako sa aking laban sa cancer, nalaman ko na mas mahalaga kaysa sa aking sariling dugo ang pagtulong sa mga batang ito na may maliwanag na kinabukasan. Ipinahayag ko sa lahat na balak kong ibigay ang lahat ng aking ari-arian, na balak kong ipamana sa aking anak at manugang pagkatapos ng aking pagkamatay sa isang charitable organization para sa kapakanan ng mga bata. Hindi pa man kalahating araw ang lumipas mula nang lumabas ang balita, bumisita ang aking anak at manugang na hindi man lang nagpakita sa harap ng isang may sakit na nanay. Pareho silang wala sa sarili at ang kanilang pag-aalala sa kanilang imahe sa ibang tao ay lubos na nakakahiya. Nanay, ano po ba ang lahat ng ito? Pagbibigay ng lahat ng ari-arian? Nanay, paano niyo po nagawa ang ganitong kahalagang bagay nang hindi niyo po kami kinonsulta? Bakit ko naman kayo kailangan konsultahin sa aking mga ari-arian? Bakit ko naman kayo kailangan konsultahin na hindi ko na itinuturing na pamilya? Nanay, dahil po ba hindi kami bumisita, nasaktan po kayo. Pero kahit ganoon pa man, at ano ang papeles na ito? Alam mo ba kung gaano ako napahiya sa kumpanya? Ang papeles na hawak ng aking anak, na galit at halos sumisigaw, ay ang ipinadala ko sa kanya. Ipinadala ko ang kopya ng promissory note na ipinirmahan niya sa kanyang kasal sa kanyang trabaho. Kailangan niyang bayaran ang utang ko. Bakit ko naman hahayaan ang mga taong hindi ko naman anak na magpakasasa sa bahay na nakuha sa aking pera? Gaano karaming pera ang maipapadala ko sa mga bata para sa kanilang pag-aaral at gaano karaming bagong damit ang mabibili ko?
Bakit ko naman ito gagastusin sa mga taong hindi karapat-dapat? Siyempre, hindi lang papeles ang ipinadala ko. Dahil siya ay isang taong walang paggalang na patuloy na nagbibigay ng masamang salita sa kanyang nanay, humingi ako ng tulong sa ilang taong may matikas na tindig. Ang ganitong pagkilos ay kailangan upang matuto ang taong walang paggalang na mayroong batas sa mundo at upang ibalik ang pera na kinuha niya sa isang taong hindi niya nanay. Paano mo nagawa ang ganito sa iyong anak, nanay? Ako lang ba ang anak mo? Paano mo nagawa ito sa akin? Nanay, sobrang-sobra na po kayo. Anong nagawa ko ng maayos? Nakatulog siya sa paanan ng aking kama, umiiyak at nagwawala, na parang nawalan siya ng lahat ng ari-arian. Nang makita ko iyon, hindi ako nakapagsalita at sumigaw ako sa kanila para mas masira pa kayo. Kahit na anak pa rin siya. Kahit na mamatay ang isang nanay, ang isang anak na naghihintay lang ng pagkamatay ng kanyang nanay na walang pera, na nagsasabing huwag siyang tawagan hanggat hindi pa siya malapit ng mamatay, ay nagwawala dito. Pinanganak ko pala ang isang hayop, hindi isang tao. Ang mga nilalang na hindi tao, na sa loob ng ilang buwan ay hindi ako pinansin dahil may pera ako, ay bumisita dito. Walang hiya. Ayoko na kayong makita, kaya lumayo kayo sa akin. Hindi na kayo ang mga anak ko. Nanay, naririnig ko na po kayo. Talaga po kayong walang hiya. Sa mundo, saan may ganoong magulang? Isang ama na nagpapabaya sa kanyang anak. Isang ama na nagpapabaya sa kanyang anak. Paano nagkaroon ng ganoong anak sa ilalim ng ganoong matigas na nanay? Ang mga pasyente sa parehong kwarto na nagbigay ng masiglang palakpak at bumati sa akin nang tumanggap ako ng plake ay nagsimulang magmura at magturo sa aking anak at manugang. Pati ang mga medikal na staff na nakatingin sa mga nagwawala sa ward ay nagpakita ng paghamak. Anong ginagawa niyo dito? Kung hindi kayo aalis, tatawagin ko ang pulis. Umalis na kayo. Ang aking anak at manugang na sa halip na isipin ang kanilang pagtrato sa akin ay nag-aalala sa paningin ng ibang tao, ay nagmamadaling tumakas, tila nahihiya sa malamig na tingin ng mga tao. Labis akong nanghihinayang na pinrotektahan ko ang mga taong walang kwenta, ngunit nagpasya akong hindi na muling bigyan ng pagkakataon ang mga ito. Sinubukan pa nilang pumasok sa kwarto ng ilang beses, ngunit palagi ko silang itinaboy na parang hindi sila tao. Kahit na nakita ko silang gumagapang at umiiyak ng desperado sa aking harapan, masakit man ang aking puso, hindi ko naisip na tanggapin sila. Dahil hindi madali ang aking desisyon, matatag ako. Ngayon, talagang inabandona na ang aking anak. Ang kanilang pagtatangka na patago na hawakan ang aking ari-arian sa ospital ay nabigurin. Pinigilan sila ng aking mga kapitbahay at dumating pa ang pulis na nagdulot ng kahihiyan sa kanila. At dahil patuloy silang nagpapahirap, muli kong hiniling sa mga taong matikas ang tindig na ipinadala ko sa kanyang opisina at pagkatapos nilang tumakas sa takot, hindi na sila muling bumisita. Ay, hindi naman talaga sila gumagawa ng masamang bagay. Sila ay mga taong nagtatrabaho sa pagboboluntaryo kasama ko, na dating mga atleta. Salamat sa kanila na umako ng mahirap na gawain nang malaman nila ang aking sitwasyon. Talagang nagsikap ako sa aking paggagamot, sa pag-iisip na gumaling. Hindi pa ako handang tapusin ang aking buhay na sinayang ko sa ganoong uri ng tao. Higit sa lahat, sa tuwing gusto kong sumuko sa matinding paggamot, ang mga bata na humahawak sa aking nanginginig na kamay nang taimtim ang nagbigay sa akin ng lakas upang mabuhay. Ganoon ko pinatibay ang aking katawan at sumailalim sa operasyon at nagtagumpay akong alisin ang tumor ng buo. Isang milagro na walang metastasis na kinakatakutan ko. Dahil sa matagumpay na operasyon, nabuhay ako, salamat sa modernong medisina. Ngunit naniniwala ako na ang mga batang tinutulungan ko ang tunay na nagligtas sa akin. Naisip ko na kailangan nila ang tulong ko, kaya lumapit ako sa kanila, ngunit sila pala ang nagligtas sa akin. Kung wala ang kanilang katapatan at panalangin, iniwan ako ng taong inakala kong anak ko at mawawalan ako ng lahat ng kagustuhan sa buhay. Sa pamamagitan ng demanda, nabawi ko ang lahat ng pera na ibinigay ko sa aking anak. Alam ko na sa wakas ay ibinenta niya ang kanyang bahay na nakuha niya dahil wala na siyang nanay na maipagmamayabang at wala na siyang mapagkukunan ng tulong. Ibinigay ko iyon sa pagtatayo ng aklatan sa pasilidad ng mga bata.
Buong pagmamalaki kong masasabi na ginamit ko iyon ng mas mahalaga kaysa sa paggamit sa isang taong walang kwenta na hindi naman pinahalagahan. Dahil sa pagwawala niya sa aking kwarto sa ospital at sa pagtanggap ko ng plake ng pasasalamat sa ospital kamakailan, naging kilala ako. Ang aking anak at manugang ay pinupuna ng lahat ng tao sa mundo. Dahil lumaganap ang balita na ang nanay ay nahihirapan sa negosyo at sinusuportahan pa ang mga mahihirap na bata, ngunit ang kanyang anak ay nagbigay ng masamang salita at sumpa sa isang may sakit na nanay. Sadyang ipinadala ko ang promissory note sa kanyang trabaho para matauhan siya. Marahil ay naiintindihan na ng karamihan ang sitwasyon. Bagamat alam kong masasaktan ako, ito ang huling hiling ko na sana ay matauhan siya at mabuhay ng maayos. Ngunit dahil sa labas ay sinasabi nilang masasamang tao sila at pinagmumura sila, alam kong ibinenta nila ang bahay at naghihiwalay sila, sinisisi ang isa't isa. Dahil sa bagong buhay na ibinigay sa akin, nagpasya akong gamitin ang aking buhay para sa aking sarili. Hindi ako nakapag-eroplano kahit kailan, kahit na ipinadala ko ang aking anak sa overseas study at overseas backpack travel. Ngunit pagkatapos ng paggaling ko, ako ang unang nag-overseas travel. Ang mundo ay napakalaki at napakaganda at dahil hindi ko iyon naranasan noon, susubukan kong maging mas mapagbigay sa aking sarili. Kamakailan, natanggap ko rin ang diagnosis na gumaling ako sa cancer na matagal kong hiniling. Ang mga bata, na ngayon ay malalaki na, ay kasama ko. At nang makita ko silang mas masaya sa balita ng aking paggaling, umiyak ako sa labis na pasasalamat. Sa hinaharap, balak kong patuloy na tumulong sa maraming bata na nangangailangan ng aking tulong hanggat kaya ko. Nais kong pahalagahan ang bagong kahulugan ng buhay na aking natagpuan at magkaroon ng masayang pagtanda kasama ang mga bata. Bagamat hindi ko napalaki ng maayos ang aking anak, susubukan kong bigyan ng magandang kinabukasan ang mga batang ito at ipadala sila sa mundo bilang mabubuting tao. Salamat sa pakikinig sa aking kwento.